hindi ko po alam kung kayo ay ni-misquote ng isang dyaryo, pero sabi nyo, malaking maitutulong nitong Philip ng Manila Bay Reclamation sa mga storm surge at saka sa tsunami. Pakipaliwanag, sir, paano nangyari yun? Paano ho pinagbasihan ninyo na malaki ang magtutulong nito sa mga storm surge at saka tsunami, sir? Erwin, clarify ko lang po, hindi naman po specifically yung Manila Bay yung pinag-uusapan nung sinabi po namin. Kasi ang design po kasi, sir, ng reclamation, talaga pong nagiging coastal protection po siya kasi po mataas po yung kanyang structure. Bali, 4 meters po siya above sea level. Okay. Yun po. Actually, it applies nationwide, hindi lang po sa Manila Bay po. Kasi na-quote ko kayo, Manila Bay Reclamation, parang dinipensa ninyo. Pero, sir, hindi po ako engineer, hindi po ako, wala akong alam sa ganon. Kung mas mataas po ang reclamation sa Roas Boulevard, paano lalabas yung mga baha sa tubig? Dapat po yung mga baha na yan lalabas po sa dagat, di po ba? Opo, Kong Erwin, lahat po nung na-approve po naming reclamation projects, they are all island reclamations. Hindi po siya nakadikit sa Rojas Boulevard. Yun po yung ine-explain ko. Ano po itong sa may Sofitel? Nakadikit po yan sa Sofitel, sir. Napunta ba kayo sa Sofitel lately? Tinabunan na po na buhangin yung likod ng Sofitel, sir. Yes, sir. Actually, ano lang ho yun. Ngayon lang pong ginagawa yun. Meron ho 20-meter distance po yun from Sofitel. 20 meters, sir, kapupunta ko lang ng isang araw. Nakadikit ho yung buhangin, sir. Actually, sir, kasi tatanggalin uli ho yun pag nalagyan na po ng mga harang po. Ayun, so nilagyan ng buhangin, tapos tatanggalin yung buhangin. Ay, yes, maganda ho yung ganyang project ho. Talagang magsasayang ho tayo ng oras, sir, at saka pondo. Ayun, okay. Pangalawa, sir, sabi mo, hindi mawawala ang view, ng magandang view, tanawin sa Manila Bay pag sunset dahil lalagyan ng viewing deck. Tama po ba? Sir, clarify ko rin po yun. Hindi po viewing deck. I mean po doon sa dati pong nagkipag-usap sa akin, is all these islands would replicate po yung baywalk ng Roas Boulevard. So there would be other baywalks din po doon sa island. So, paano pupunta yung paano ipupunta yung mga tao natin sa mga island na ito? Mukhang pribado yata itong mga island na ito, sir. Paano pupunta yung mga ordinaryong kababayan? Kung Erwin, all the roads within the islands are all owned by the national government and the local government po. So, these are public roads po. Pwede pong may access po ang general public po sa lahat ng roads na ito. Pero sana, sir, naisip po natin na yung Manila Bay na yan, yung Roas Boulevard na yan, nakadikit na po sa ating kasaysayan, di ho ba? Yan ho ay matagal na nandyan. Ngayon, lalagyan mo ng mga isla-isla, hindi na po man-made island yung Manila Bay na yan, hindi na po siya ang original na Manila Bay. Mukhang talaga ho, sir. But anyway, mahaba hong usapan. Baka maubos itong programa natin. Kadidiskusyon ho natin. Matanong ko lang, pinag-utosan po ni PBBM na itigil muna ang reclamation project sa Manila Bay. Ibig sabihin ba nito, bawal po mag-operate, bawal kumutkot, bawal magtambak ng lupa dyan ngayon, yung 80 barko dyan, Attorney Literal? Yes po, Kong Erwin. Actually, meron po dyan, sabihin ko na lang po sa inyo, meron naman po kasi dyan, ang problem po namin, meron po mga vessels dyan na loaded pa, kaya po yun po ang binabantayan namin ngayon po. Opo, okay. So, inaantay lang ninyo kung magbibigay ng ang instruction na po kung i-terminate na yung proyekto na yan. Kung sakasakali lang na i-terminate yan, paano na lamang yung mga buhangin na tinambak na dyan, Attorney Literal? Yun po yung magiging iniintay po namin sa magiging rekomendasyon po ng DNR and also the Office of the President po. Kaya nga po, ano hong plano? Dapat meron na ho kayo ngayong contingency, may mga off-plan na po kayo kung sakasakaling ipa-cancel po ito ng DNR at ng Malacanang at sabihin dahil hindi talaga maganda,
meron na ho ba kayong contingency na babakbakin yung mga buhangin yan, isakay muli sa mga barko ng China na yan at dalhin nila sa China? Well, isa po yun, sir, sa mga tinitignan po namin possibility. Kaya nga po, actually, sabi po kasi ng Office of the President, i-review po lahat. So, lahat po ng contingencies po pinag-aaralan na po namin. Gaano ho kaya katagal itong suspension or itong pagre-review, Attorney Literal, bago natin malaman kung talagang ite-terminate o suspension lang, which means temporary lang yung pag-stop ng operations po dyan, sir? Ma'am Nina, we're hoping na malaman po agad namin ng maaga kasi po yung pong mga ongoing reclamation projects, inuna na po ng review ng DNR. So, yun po iniintay namin kung paano po magiging rekomendasyon nila. Kasi po natapos na po yung dalawa ho last week and ongoing po ngayon yung isa pa ho. At tatlo na po pala natapos. Nauna po yung waterfront at saka yung dalawang Pasay, and then yung pong uumpisahan ho sana na Solar and Cavite, nakalinya po yun sa i-review din po ng DNR. Ano po ang resulta dun sa dalawa, tatlo na sinasabi niyo po na nakita na nila at na-review? Ma'am, hindi po kami privy kasi since kami po ang approve, ang DNR po, ang different departments po ng DNR ang nagawa po ng review ng compliance po sa ECC at area clearance. So nasa DENR na po ang desisyon niyan. Kaya kailangan kalampagin rin natin ang DENR kung sa mga, lalo na yung mga against po dyan sa reclamation. DENR na po ang magdedesisyon. Final decision, DENR? Ma'am, hindi ko lang po alam kung recommendatory din po. But I understand the final decision would be with the President po. Okay. Anyway, Attorney Literal, sige po, maraming salamat na lang ho. We will be calling you from time to time para humingi po ng paliwanag dito sa Manila Bay Reclamation kasi talaga ang tingin po ng mga kababayan ho natin, dapat wala ho yan dyan. Bakit pinakialaman niyang Manila Bay na may nahimik? Maganda siguro, sir. Alam nyo, ako'y approve at sasama pa sa inyo kung nireclaim ninyo yung doon sa Ayungin Shoal. Doon nyo tinambak yan. Galing sa Puerto Princesa, papunta doon sa Ayungin Shoal, yung mga Coast Guard ng China. Mas maganda kung doon nyo tinambak lahat yung buhangin yan. At maraming matutuwa. Anyway, Attorney Joseph Literal, thank you, sir. Good morning po sa inyo. Good morning din po, Kong Erwin and Ma'am Nina. Salamat po. Itong pahayag po ng PRA na ito na mga reclamation ito, nakakatulong naman pala itong sa Manila Bay dahil it will stop the storm surges and of course tsunami dahil daw sa medyo mataas daw yung mga lupa, etc. etc. Ano po yung, what is your take on this? Ano po reaction ninyo dito po? Parang hindi po yon totoo, parang hindi to logical, no? Kasi yung reclamation naman, hindi naman yan ang intended purpose, no, to stop tsunami or surges. Ano pa yung mga storm surges na yan, no? Ang purpose niyan ay mag-create ng lupa at para may mga taong nakatira dyan, may mga waterfront properties. So kung may mga storm surge, hindi rin yan nakaka-protect sa mga nakatira dyan. Yung sabi namin, yung natural barrier dapat ang meron, yung proven, no, yung mangrove forest na 100 meters yung minimum distance from the coastline. So, pero hindi kami naniniwala na yung reclamation ay magkakaroon ng ganyang epekto or makakatulong sa pag-address ng storm surge at tsunami. Kasi in fact, ito ay mag-worsen ng coastal erosion. Mag-result kasi ito ng yung mga transport ng sand. And so hindi to talagang it's not I think based on science yung sinasabi nila. Attorney, isa pa ho, ito hong Manila Bay Reclamation, I'm sure pinag-aralan ho ninyo, nag-research po kayo. Marami po ba mga nasira dyan na mga, kung meron man, mga corals or syempre, obviously, yung mga isda dyan na itaboy na. Kaya dati, mga fishermen natin nakakapangisda pa dyan sa gabi. Ngayon, I'm sure,
they have driven away all this laman dagat, attorney, based on your studies, ma'am? Yeah, based on sa mismong datos ng ating gobyerno, no, merong mga corals diyan, meron ding mga yung endemic species of fish like sardines na one of those na nakikita lang sa one of the 4 water bodies is Manila Bay. So marami pong nasira na mga yamang dagat natin diyan sa Manila Bay. So yung sinasabi nila dati na i-reclaim na lang natin kasi patay na yan, wala na. Hindi po totoo yan. Attorney, bilang Direktor ng Oceana Philippines, since ang tanong po ng marami sa ating mga kababayan, nandyan na yan, na-reclaim, nilagay na, tinambakan na po ng lupa. Ano po ang pwede nating gawin para maisalba pa itong mga natambakan na portions po ng Manila Bay? You mentioned mangrove forest. Ganun ho ba? Do you suggest na since nandyan na, di ba, na tatanggalin uli, aalisin uli yung mga lupa na yan o tanam na lang po ng mga bakawan or bakawan? Hindi rin kasi siya natural habitat ng bakawan, no? Kasi fringing yung coastlines, yung nakita natin kung saan yung mga bakawan natin. Yan kasi nasa gitna ng Manila Bay, hindi rin yan magsusurvive kasi pag hindi yan natural habitats niya. So ang dapat lang talagang gawin ay tanggalin yan, i-restore sa and then we'll hope na in a next century or decades babalik yan sa original, pero matagal kasi yung nagawa nila ngayon na damage, hindi yan basta-basta babalik ng a few years lang. The damage has been done, Attorney. Opo, yes. All right. The damage has been done, irreversible na kasing damage, pero yung pag-restore niyan, it will take hundreds of years.